Mukhang handa na itong Converge Fiber XS na mag-submit ng trade proposal dito sa PBA office. At mukhang involved dito itong si Shawnee Winston. Alam natin ay gusto na nilang pakawalan. At ito ay dadalhin dito sa Barangay Ginebra kapalit ng isang first round pick at ng isa pang player. Either itong si Stanley Pringle or baka itong si Jeremiah Gray at sasamahan ng iba pa. So malamang ganito mangyari, si Shawnee Winston mapupunta sa Barangay Ginebra. Ang Ginebra naman mamimigay ng either si Stanley Pringle at isang first round pick or dalawang players. Ang maliwanag dito, mukhang itong Converge Fiber XS ay gustong bitawan na itong si Shawnee Winston dahil sa tingin nila ay hindi fit sa sistema nila. At dadalhin dito sa Barangay Ginebra na willing naman na makipag-trade. Itong si Pringle lately gumaganda laro so tumataas na yung trade value niyan. Pero mukhang talagang target dito ng Converge ay makakuha ng isang first round pick at yan ang gagamitin nila sa susunod na draft. Kapag yan ay nangyari, makakakuha ng batang player ang Converge at syempre hindi pa expensive kumbaga pasweldohin. At mukhang yan ang gusto nila ngayon. Ito si Shawnee Winston, rookie rin yan at bata pa pero mukhang talagang hindi raw akma doon sa sistema na gustong patakbuhin ni Coach Aldin Ayo. Kaya dadalhin nila dito sa Barangay Ginebra. Kapag yan ay nangyari, ang Ginebra magkakaroon ng magandang wingman na pwede ring shooting guard itong si Shawnee Winston na magiging kaparehas nitong si Maverick Ahanmisi. Alam natin si Ahanmisi hindi magiging kasama doon sa trade. Ang malamang itong si Stanley Pringle at first round pick o di kaya si Jeremiah Gray at si Sidney Onmubere at baka any combination ng mga nabanggit na players at mga draft picks. Parang ganun ang gustong mangyari ng Converge ngayon dahil mukhang more than anything else gusto talaga nila na palakasin itong kanilang lineup ngayon para sa darating na next season kung saan makukuha nila si Baltasar. May mabigat na desisyon na kailangan gawin ng San Miguel Beer pagdating dito kay Mowala Tautua. Sinabi na nito si Tautua na hindi raw siya nagrereklamo dito sa playing time niya at okay naman siya doon sa binibigay na sa kanyang minuto. Siyempre, maganda yan para sa San Miguel kung ang player mo ay satisfied sa role niya. Pero ang tanong, ang management ba at coaching staff satisfied doon sa performance ni Tautua? Ito ngayon kailangan pag-aralang mabuti ng San Miguel Beer dahil siyempre ang kinoconsider nila dito ay yung kalusugan ni Junmar Fajardo. Dahil as much as possible, gusto nilang ilimit siyempre yung minuto ni Junmar para pagdating ng playoffs ay pwede itong maglaro ng pangmatagalan at nang hindi nagkakaroon ng problema doon sa kanyang kalusugan. Ngayon, ang kinoconsider natin dito kung ikaw ang management ng San Miguel Beer, tama ba yung ginagawa nila dito pagdating kay Mo Tautua kasi marami silang kailangan pag-aralan of course. Una-una, kung iti-trade nila si Mo, ang kailangan nilang makuhang kapalit nito ay isang big man din, backup center. Iba pa yung sa power forward issue nila, malamang ang i-trade daw doon ay si Vic Manuel. Pero kung ito si Tautua ay bibitawan nila at kukuha sila ng center, ang tanong ay saang team? Dahil alam natin ang mga PBA teams ngayon, hindi basta-basta yan magpibigay ng mga center dahil yun nga ang kanilang hinahanap. Kaya sa tingin ko, itong San Miguel Beer, isa yan sa dahilan kung ba't ito si Tautua kahit sabi ng mga ibang fans na San Miguel Beer hindi na masyadong maganda ang nilalaro, ay hindi nila mabitawan. Dahil nga, kung bibitawan mo si Tautua, yan ay backup center ni Junmar Fajardo. Ang tanong, saan ka kukuha ng kapalit? Dahil kung ikaw ay magbibitaw ng isang center katulad ni Tautua, sino kukunin mong kapalit? Depende yan dito sa mga teams na makane-negotiate mo at kung ano ang tingin nilang trade value ni Tautua. Kaya yan ang nagiging problema ng San Miguel Beer ngayon dito sa backup center. Ayon dito sa Terra Firma Jeep ay hindi raw nila ite-trade yung kanilang first round pick dito sa darating na PBA draft. Siyempre marami magiging skeptical dito dahil naging parang tradisyon na nitong Terra Firma talaga na pinamimigay yung mga picks nila dito sa SMC, partikular na dito sa San Miguel at dito sa Barangay Ginebra. Pero sa ngayon sinabi ng Terra Firma na hindi raw nila gagawin yan dahil gusto nila na palakasin yung kanilang lineup para makakuha ng mga players na magko-complement dito kay Stephen Holt at Juan Mi Tiongson. Pero marami pa rin ang nagdududa dyan dahil nga ang matunog na report ngayon itong si Holt at si Tiongson ay matitrade na dito sa San Miguel at Ginebra. Ang usapan na lang ay kung sino ang mapupunta sa ang team. Parang yung sa Northport din na ito si William Navarro at si Xavier Lucero eventually matitrade din dito sa kupunan ni Coach Tim Cone at George Gallant. Ngayon dito sa Terra Firma naman,
Sinabi nila na tina-target nila dito sa darating na draft ay mga big man, obviously. Karamihan ng teams yan talaga ang gusto. Pero kung merong ibang wingman na available, ay kukunin din nila. Parang tanggap na ng Terra Firma na hindi sila magiging number 1 pick dito sa draft at yan ay mapupunta sa Converge. Pero umaasa pa rin si Coach Cardel na meron sila makukuha ng mga mahuhusay na players ngayon. Kung talagang hindi nila ibibigay yung draft pick, magiging maganda to para sa Terra Firma. Dahil medyo okay naman yung lineup nila. Nandyan si Stephen Holt, si Wamit Yongson, itong si Isaac Ko na nag-i-improve na laro at itong si Yavi Gomez de Leano na isa na sa mga top scorers dito sa PBA. Kung makakakuha pa sila ng isa pang legit center o kaya stretch 4, magiging competitive na talaga ang Terra Firma ngayon dito sa PBA. Kapag yan nangyari, masasabi natin na malaki ang tsansa na itong Terra Firma talaga ay dumaban na at malay natin makapasok sa playoffs. Pero kung pamimigay nila ulit yung first round pick nila, talagang walang mangyayari dito sa lineup ng Terra Firma kahit ano pang balasa ang gawin ng kanilang coach at ng management. Ang Meralco Bolts ngayon ay medyo nananahimik pagdating dito sa mga coaching changes. Ang matunog na balita talaga yung pagtitrade ng players. Pero meron pa rin mga nagsasabi na itong management ay tinitignan pa rin yung posibilidad na baka palitan itong si Coach Luigi Trillo. Alam natin kailan lang to in-appoint para palitan si Coach Norman Black dahil hindi na satisfied yung management doon sa nagiging resulta. Pero ngayon mukhang itong Meralco nag-i-struggle pa rin. At parang ang management ay iipit kung papalitan ay yung mga players o itong si Coach Luigi Trillo. Pero kasing mga tingin nila kinakailangan na bigyan pa ng chance si Trillo dahil ka-appoint lamang. Ang sabi naman ng iba, kailangan na sigurong i-overhaul talaga itong lineup nitong Meralco Bolts, top to bottom, players at coaches. Kung gusto talaga nila na maging on the same level katulad ng TNT for example. Ang SMC kasi alam natin dalawa powerhouse yan, itong Hinebra at San Miguel at itong Magnolia pinapalakas na rin. At parang ganyan ang gustong gayahin ng MVP group para hindi lang TNT tropa ang malakas. Pero mukhang maraming kailangan pagbabago dito sa Meralco at isa nga sa tinitignan nila ay kung kinakailangan na ito si Coach Luigi Trillo ay palitan o hindi. Sa tingin ko dito sa ongoing na conference, hindi papalitan ito si Trillo. Siguro nakadepende yan doon sa magiging performance nila. At the very least, sa tingin ko, dapat ang Meralco makaabot ng semifinals para hindi sila matanggal itong kanilang coach. Pero ang bigat niya dahil ang umaasa karamihan pagdating na semi sa maglalaban ay yung usual na San Miguel, Hinebra, TNT at Magnolia. Palagi na lang ganun. Kinakailangan itong Meralco Bolts somehow ay makapasok dyan para naman maipakita na yung may improvement sa kanilang standings. Dahil kung walang improvement na mangyayari, hindi sa tingin ko, hindi napapayag ang management ng Meralco dyan at gagawa na sila ng mga malaking pagbabago. Shout out dito kay John Donel Santiago, RG Bueno at Dalina Family, Joseph Pineda, binabati din natin si Jonel Alagon, Rico Olarte, si Kagawat Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Alexis De Terala, Kuya Mike TV, Luis Alon, John Mark Cantos, John Ray Marquisuela, Jonad Malyari, Romeo Conchada, si Jason Mendoza, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Ireneo Salagsang, Judy Edwina, Shaina Carl Jaira, Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, Rico Olarte, Oji, Len Gio at Gia Santillana Tag de Family, Enju, Dexter Domer, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.